Ngayon po, mga kapatid, matapos ang 9 na araw ng simbang gabi, matapos ang 4 na linggo ng panahon ng Adbyento, sa wakas, mga kapatid, Pasko na, purihin natin ang Panginoong Diyos. Ang pinagpanganakan kay Jesus ay isang kuwebang amoy magkahalong tagulamin at dumi. Kung iisipin mo, hindi ba planado ng Diyos lahat ito? Planado ng Diyos na si Maria ang magiging ina, kaya nga pinangalagaan siya mula sa bahid ng kasalanan. Planado ng Diyos na may maghahanda sa kanyang daraanan, si Juan Bautista. Planado ng Diyos na ito'y ipinahayag ng mga propeta magmula pa sa lumang tipan. Ba't hindi na plano ng Diyos yung magiging pagkapanganak? Ba't pagdating sa pagkapanganak, parang bahala na kung saan abutan? Bakit kinailangan kung kailan nasa Bethlehem? Bakit hindi doon sa Galilea, doon sa bahay ni Maria, kung saan may mga makakatulong at makakatuwang siyang kamag-anak? Dito silang dalawa lang. Maliban doon sa mga hayop na kasama nila doon sa kuweba. Bakit? O di kaya, bahagi ito ng plano. Baka bahagi ng plano na ang pagdating at pagpasok ng tagapagligtas sa kasaysayan at sa daigdig ay sa pamamagitan ng pagdiretso niya sa mga pinakapangit, sa pinakamabaho at pinakamagulong sitwasyon ng sangkatauhan. Kayang sumilang ng Diyos sa mga pinakamabaho at pinakanakakadiring tagpo ng ating pag-iral. Yung mga ikinahihiya natin, doon dumidiretso ang Diyos. Kasi, ito yung mga nangangailangan ng kaligtasan. Hindi siya pumunta doon sa mga magagandang bahagi lang ng pagiging tao. Kinuha niya pati yung kaabaan, kahinaan at lahat ng limitasyon ng pagiging tao dahil ito yung kanyang ililigtas. Ito ang ibig sabihin ng kanyang pagparito. Kaya kung meron man pong dapat matandaan dito sa ating pagdiriwang sa panahon ng Adbyento papunta ng panahon ng Pasko ay ito. Yung kahulugan ng kanyang pangalan na Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Hindi sa magagandang tagpo, hindi sa mga maayos na sitwasyon,
He doesn't want our sanitized versions. Hindi niya kailangan yung mga maayos. He wants to be born right in the middle of our mess, right into the middle of our chaotic existence. Kaya ito ngayon ang paalala sa lahat. Makalimutan nyo na lahat ng sinabi namin ng simbang gabi, pero ito ang huwag nyong kalilimutan. Kasama mo ang Diyos. Magulo pamilya mo, kasama mo ang Diyos. Makalat ang mga relasyon mo, kasama mo ang Diyos. Uuwi ka mamaya, walang handa sa bahay nyo, wala kayong Noche Buena, kasama mo ang Diyos. Ikaw lang mag-isa nagsimba, yung buong pamilya mo parang walang pakialam, kasama mo ang Diyos. Pangit yung taon na ito, 2025, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay, nasaktan ka, pinagtaredoran, pinagtaksilan, kasama mo ang Diyos. Parang walang pag-asa yung susunod na taon, kasama mo pa rin ang Diyos. Dahil dito pinili ng Panginoon na makasama tayo. Hindi sa mga maayos, hindi sa mga perpekto at sa mga ganap, kundi doon sa mga mahihina, sa mga nangangailangan ng kanyang kaligtasan. Mga kapatid, sa ating pagtitipon-tipon, sa inyong pagdarasal, sa inyong pag-uwi mamaya, sa inyong patuloy na paglapit at pagsamba sa Diyos na sumilang, ito ang huwag na huwag ninyong kalilimutan. Ano man ang katayuan, sitwasyon na kinalalagyan ninyo ngayon, kasama natin ang Diyos. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.